Nakatayo si Slimy sa gitna ng isang malawak na kapatagan ng putik at pinagmasdan ang napakaraming butas na nakakalat sa paligid na gawa ng mudflat. Tumingin siya sa isang madilim na butas at casual na sumigaw, sinasabing lumabas na ang kung anumang nasa loob dahil gusto niya itong subukang kainin. Ngunit bago pa may iba pang mangyari, biglang may putik na sumulpat mula sa butas at malakas na tumama sa kanyang mukha. Kumalat ang putik sa kanyang mukha at makikita sa kanyang ekspresyon na galit na ito. Agad namang nagreklamo si Slimy at sinabing hindi iyon tama, sa kabinalaan ng nilalang sa loob na maghintay lang. Walang pag-aalinlangang sumisid siya papasok sa butas. Sa ilalim ng lupa, nagsimulang manginig ang buong lugar habang mabilis na gumagalaw si Slimy sa mga lagusan. Maya-maya, may isang mudskipper na tumalsik palabas sa butas at bumagsak ng malakas sa lupa. Sumunod na lumabas si Slimy na galit. Komento niya, ngayong nasa lupa na sila, wala na siyang dapat ikabahala sa isang isda. Lumitaw ang isang system interface at kinilala ang nilalang bilang isang level 17 mudskipper. Bigla itong tumayo at itinukod ng mudskipper ang sarili gamit ang mga palikpik nito, ibinuka ang bibig at naglabas ng malakas na tunog. Nagulat si Slimy at nagtaka kung paano nagagawa ng isang isda na gumawa ng ganoong ingay. Bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, nagsimulang gumapang palabas ang iba pang mga mudskipper mula sa mga butas. Isa-isa silang lumitaw hanggang sa napaligiran siya ng 12 ng mga ito. Napatingin si Slimy sa paligid at napagtantong hindi na ito simpleng laban ng isa laban sa isa. Sinabi niyang mas delikado ang isang malaking grupo kaysa sa isang level 17 na kalaban lamang. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung iniisip ba nilang nag-iisa lang siyang dumating dahil lamang sa mas marami sila. Pagkasabi nito, sumigaw siya ng summoning jutsu. Inunat niya ang kanyang katawan habang isang napakalaking ulap ng usok ang bumalat sa paligid. Nang mawala ang usok, isang dambuhalang alimango at ilan pang mga summoned allies ang lumitaw sa tabi niya. Napangiti ng bahagya si Slimy at naisip na ang astig pala talagang makopya ang mga galaw na nakikita niya sa manga at magamit ang mga ito sa totoong buhay. Kaagad nilang ginamit ang skill na mud shot na nagpakawala ng sunod-sunod na putik patungo sa higanteng alimango. Isa-isang tumama ang mga ito at mabilis na tumigas ang putik hanggang sa tuluyan nitong nabalot ang alimango. Ilang sandali pa, minarkahan ito ng sistema bilang immobilized. Habang pinagmamasdan iyon, sinabi ni Slimy na parang panggapos ang putik kapag natutuyo na ito. Gayunpaman, hindi siya gaanong nag-alala dahil gawa naman sa cytoplasm ang kanyang katawan. Pagkatapos ay lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon. Biglang tumayo ng tuwid ang mga mudskipper at sabay-sabay na yumuko ng napakalalim, na parabang perpektong nakasynchronize. Napatitig lang si Slimy sa kanila, halatang hindi makapaniwala. Napadpad ang isip niya sa isang imahinasyon kung saan ang mga ito ay mga lalaking nakaayos ng mamahaling kasuotan na nakayuko sa harap niya sa tabi ng isang mamahaling sports car at inaanyayahan siyang maging kanilang pinuno. Iwinaksi niya ito sa kanyang isipan upang matauhan at sinabing tigilan na niya ang kung ano-anong naiisip. Alam niyang sa tuwing nagpapadala siya sa ganoong mga kalokohan, kadalasan ay nauuwi yun sa problema. Hindi kalayuan sa kanya, nagsimulang humigpit ang mga katawan ng mga mudskipper na tila nag-iipon ng lakas. Pagkatapos, sabay-sabay silang tumalon paitaas. Medyo nalito si Slimy at pabirong nagtanong kung nagpapakitang gilas lang ba ang mga ito para sa kanya. Habang nasa ere, mabilis na umikot ang mga mudskipper hanggang sa magmukha silang mga umiikot na lagaring disk. Napasigaw si Slimy at tinawag silang mga chainsaw fish, habang sinusubukang unawain ang nakikita niya. Mula roon ay dumiretso silang bumagsak patungo sa higanteng alimango, at paulit-ulit na hinampas ng kanilang matutulis at umiikot na katawan ng nilalang. Lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema na nagsasabing mabilis na bumababa ang tibay ng parasitic puppet, at nasa 55% na lamang ito. Agad ding sinimula ng sistema ang pagkukumpuni, ngunit hindi na naghintay si Slimy. Ginamit niya ang cytoplasmic injection, isinakripisyo ang 1,000 hapi upang pagalingin ang alimango, at sinabi rito na magtiis lang dahil mag-iiwan siya ng bahagi ng kanyang sarili bilang pansamantalang reserbang supply. Kasunod nito, ginamit niya ang consciousness shift at lumipat sa anyo ng isang maliit na pufferfish na may 3 mata. Nang may isang umiikot na mudskipper na sumugod sa kanya, nagbuga siya ng malakas na agos ng tubig upang ilihis ito. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang malalaking matutulis na pangil at ginamit ang steel fang cut. Sa isang malakas na kagat, agad niyang napunit ang isang mudskipper at napatay ito.
Kaagad ding nagpakita ang sistema ng abiso tungkol sa kanyang tagumpay at sa EXP na kanyang nakuha. Hindi rin nakaligtas sa pag-atake ang palakang summon ni Slimy. Gayunpaman, mabilis itong nakapag-react. Inunat nito ang dalawang binti at tumalon ng napakataas upang makaiwas sa umiikot na Mudskipper na lumilipad sa ere. Pagkalapag nito, agad nitong ginamit ang Tongue Fist, at pinakawalan ang mahabang dila nito patungo sa mga kalaban. Ngunit sa mismong sandaling tumama ito, hiniwa ng mga umiikot na isda ang dila nito. Napasigaw ang palaka sa sakit habang naputol ng malinis ang dila nito at tumalsik ang dugo mula sa natirang bahagi. Patuloy namang naghasik ng gulo ang mga chainsaw fish nang walang anumang senyales ng paghinto. Sa pagkakita rito, agad niyang ginamit ang consciousness shift. Napansin ni Slimy na masyadong mabagal ang reaksyon ng mga puppet kapag naka-auto mode. Nagpasya siya na mismo ang direktang control sa mga ito kung gusto niyang matapos ng maayos ang laban. Kaya lumipat sa katawan ng palakang puppet. Pinaikot niya ang kanyang katawan sa tamang oras habang iniwasan niyang umiikot na Mudskipper na dumaan mismo sa kanyang gilid. Aminado siya sa sarili na napakarami ng mga kalabang sabay-sabay na sumusugod. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang malakas na sipa at direkta itong tumama sa umiikot na Mudskipper, dahilan upang tumilapon ito palayo. Kaagad siyang nagpalit muli ng katawan at lumipat naman sa isang summon na bubuyog. Habang lumilipad sa itaas ng labanan at papalapit ang mga umiikot na Mudskipper, ginamit niya ang triple beeswax barrier. 3 patong ng gintong hugis hexagon na panangga ang lumitaw sa kanyang harapan at sinalo ang sunod-sunod na bangga ng mga kalaban. Mula sa himpapawid, napansin ni Slimy na kailangan muna niyang pigilan ang galaw ng mga ito bago gumawa ng ibang hakbang. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niyang may naisip na siyang paraan. Itinaas ni Master B ang kanyang kahoy na tibow na parang handang patunayan kung sino ang tunay na hari ng himpapawid. Sumigaw siya ng Honey Convergence, at isang napakalaking alon ng makapal na gintong pulot-pukyutan ang umakyat sa ere. Nahuli nito ang mga isda sa kalagitnaan ng paglipad at pinagsama-sama ang mga ito hanggang sa mabuo ang isang dambuhalang malagkit na bola na tuluyang kumulong sa kanila. Hindi nagtagal, agad na sumugod ang iba pang mga Mudskipper upang salakayin si Master B. Habang nagaganap ito, muli siyang lumipat sa katawan ng pufferfish upang ipagpatuloy ang laban. Sumigaw ito ng buong determinasyon at ginamit ang Unflate, pinalobo ang sarili bilang isang dambuhalang matinik na bola bago bumagsak ng malakas sa mga natitirang kalaban. Nanatili naman si Master B sa itaas habang lumipat naman siya dito at inutusan ng lahat na ipagpatuloy ang pag-atake. Muli niyang ginamit ang Honey Convergence, ngunit sa pagkakataong ito ay lumikha siya ng mas maliliit na malagkit na bula na kumapit sa mga isdang nagpupumiglas pa sa lupa, dahilan upang tuluyan ang mawala ng mga ito ng pagkakataong makatakas. Nang matapos ang lahat, may kumpiyansang lumapag si Master B at nag-cruise ng mga braso na para bang planado niya ang buong estratehiya, ipinagmalaki niyang eksaktong gumana ang lagkit ng pulot para pabagalin ang kanilang madudulas na kalaban. Ngunit hindi pa siya tapos, itinutok niya ang kanyang tibow at ginamit ang Spark Ember. Ang maliit na Cindy ay mabilis na naging isang napakalaking haligi ng apoy na lumamon sa mga isdang nababalot ng pulot. Sa isang nagliliyab na pagsabog, sunod-sunod na nagpakita ang mga mensahe ng sistema, mga kumpirmasyon ng pagpatay, karagdagang EXP, at matagumpay na breakdown. Pagkawala ng usok, nakatayo ang buong grupo sa gitna ng mga labi ng natalong hukbo ng mga Mudskipper, patuloy namang tinatawag ng sistema na trash ang mga kalaban habang walang tigil sa pagbibigay ng mga gantimpala. Napatingin naman si Slimy sa kabilang dako at lumitaw pa ang isang KDA screen kung saan nangunguna si Master B na may 12 kills at 8 assists, habang si Wajan na palaka ay may simpleng 1/1 na marka. Napansin ni Slimy na nagpo-pose si Wajan sa tabi ng isang bumagsak na isda, at doon niya naisip na kahit kontrolado ng parasito ang mga nilalang na ito, nananatili pa rin ang kanilang sariling personalidad. Para sa kanya, si Master B talaga ang bumuhat sa buong laban. Ngunit hindi tulad ni Wajan ay hindi ito nagyayabang. Samantala, tinutulungan naman ni Pufferfish ang alimango na makawala sa tumigas na putik na bumabalot sa katawan nito. Maya-maya, isang napakasarap at nakakatakam na amoy ang kumalat sa paligid. Nagtaka si Slimy kung saan ito nanggagaling hanggang sa mapansin niya ang mga inihaw na isdang nabalutan ng pulot. Napagtanto niyang ang apoy at pulot ay hindi sinasadyang nakalikha ng isang pagkaing napakabango. Kinumpirma ito ng sistema at sinabing nakadiscover siya ng bagong putahe na tinatawag na honey roast fish, na agad na naidagdag sa kanyang cooking skill. Masayang umugang si Master B habang ang alimango at pufferfish ay tila nagugutom na rin.
Napatanong si Slimy kung gusto rin bang kumain ng mga parasite-controlled na nilalang na ito. Bilang sagot, mapaglarong inilabas ni Wajan ang kanyang dila. Dahil sa kasabikan ng lahat, sinabi ni Slimy na wala nang dahilan para magpigil pa sila at inutusan ng buong grupo na magdiwang at magpiesta sa kanilang pinaghirapang tagumpay. Habang masayang kumakain ng honey roast fish, napansin ni Slimy na ang tamis ng pulot ay sumipsip ng malalim sa laman ng isda at lalo itong nagpasarap, habang ang matinding init ng apoy ay nagbigay ng malutong na balat ngunit na natiling malambot ang loob. Muling lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema at sinabing ang pag-breakdown ng nilutong pagkain ay nagbibigay pa ng mas maraming EXP, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan, isang malakas na dagandong ang yumanig sa lupa nang lumitaw ang isang napakalaking kamay na nilalang. Mabilis na tumalon si Slimy palayo at nagbabala na may iba pang mga kalaban sa paligid at inutusan ang lahat na maghanda. Agad itong kinilala ng sistema bilang isang level 49 Mudskipper boss. Ipinaliwanag pa ng sistema na kaya nitong tandaan ang mga naging kalaban nito at gumamit ng mga soundwave upang kontrolin ang kanyang grupo. Karaniwan itong ginagamit ang mas mahihinang nilalang upang mang-alap ng pagkain para rito. Bagamat nakalista ang kabuoang antas ng panganib nito bilang average, sapat pa rin ang talino nito upang magdulot ng malaking problema. Hindi naman gaanong nabahala si Slimy. Inihambing niya ito sa Queen Bee at naisip na walang ibig sabihin ang average kung ihahambing sa sarili niyang lakas. Sinabi niya sa sarili na hindi na kailangang magmadali dahil kung uulitin lang nila ang parehong estratehiya, siguradong madali nilang matatalo ang boss. Lumingon siya sa kanyang mga kasama at tinanong kung handa na ba sila. Ngunit sa halip, nadatnan niya sina Crab, Master Bee, ang Pufferfish, at si Wajan na walang pakialam sa kanya at abalang-abala pa rin kumakain ng inihaw na isda na para bang walang nagaganap na panganib. Napasigaw si Slimy sa inis at tinanong kung bakit kumakain pa rin sila gayong nasa harapan na mismo nila ang kalaban. Hindi na naghintay ang Mudskipper boss. Agad itong umatake, malakas na bumagsak sa lupa at pagkatapos ay ginamit nito ang gulp down, upang kainin sa isang kagat ang mga itong ngunit nagawa silang hilahin ni Slimy palayo. Napatingin si Slimy sa kanyang mga kasama at halatang dismayado, nang makita niyang lalo lamang nagiging magulo ang sitwasyon, napagpasyahan niyang hindi sapat ang kasalukuyan nilang paraan ng pagkontrol. Lumipat siya sa mas direktang pamamaraan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga hibla ng kanyang cytoplasm at pagkonekta ng mga ito sa bawat puppet, ipinaliwanag na bagamat hindi ito kasing eksakto ng isang ganap na control link, nagbibigay naman ito ng mas maayos na koordinasyon at mas mabilis na reaksyon. Natuwa si Slimy nang mapagtanto ang nagawa niya at sinabi niyang para na talaga siyang direktang kumokontrol ng mga puppet, kaya itinuturing niya itong isang napakagandang upgrade. Samantala, nanatili lang sa pwesto ang Mudskipper boss at abalang kinakain ang mga natitira nitong kasamahan. Pinagmamasdan ito ni Slimy at napansin niyang ang isang nilalang na puro instinct lamang ang sinusunod ay malamang na hindi ganoon katalino. Ayaw niyang bigyan pa ito ng oras, kaya agad niyang iniutos ang pag-atake at sumugod pasulong habang hinihila ang kanyang mga puppet gamit ang mga nakakabit na hibla. Sa pagsisimula ng susunod na sagupaan, si Wajan na palaka ang unang kumilos. Mabilis itong tumalon paikot at ginamit ang empowered tongue upang hampasin ang Mudskipper boss sa likuran. Ngunit hindi man lang nataranta ang boss. Pinanood lamang nito si Wajan gamit ang malamig at matatag nitong mga mata, saka mabilis na inihampas ang buntot nito at pinalipad ang poloka na parang walang halaga. Kasunod na kumilos si Master B. Habang lumilipad sa himpapawid, ginamit niya ang Spark Ember, at isang maliwanag na bowl ang apoy ang bumagsak diretso sa mukha ng boss bago sumabog sa matinding init at liwanag. Nang makitang tumama ito ng eksakto, natuwa si Slimy at sinabi niyang tapos na ang laban. Ngunit agad siyang nabigo. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin ang Mudskipper boss at tila mas lalo pa itong naines. Kaagad itong ginamit ang Swamp Flow Art, na nagpalitaw ng isang napakalaking alon ng makapal na putik upang harangan ang pag-atake. Nagulat si Slimy nang makita iyon. Hindi siya makapaniwalang gumagamit ito ng intermediate magic, at napagtanto niyang mas mahusay pa pala ang kontrol nito sa mahika kaysa kay Master Mantis. Sa laki ng kontrol nito sa putik, malinaw na hindi uubra ang tapatan nito sa purong mahika. Kaya agad siyang nagpalit ng plano at nagpasyang ang tanging paraan para mabasag ang depensa nito ay ang magpasugod ng isang mandirigma ng direkta, kahit pa may kapalit itong sakripisyo. Kaagad niyang inutusan si Crabsock na kumilos. Ngunit walang nangyari. Bigla niyang napansin na naputol ang koneksyon at nakita niya ang isang napigtas na hibla ng cytoplasm.
Napatingin siya rito nang may pagtataka at nagtanong kung paano nagawang baliwalain ni Krabsok ang kanyang utos. Nang lingunin niya ang alimango, hindi man lang ito nakikialam sa laban. Abala pa rin itong kumakain ng inihaw na isda na may pulot na parabang walang anumang nangyayari. Ipinaliwanag ng isang system message ang sitwasyon. Kahit nakakabit na ang mga hibla, may sarili pa ring automatic mode ang mga puppet. Ibig sabihin, kikilos pa rin sila batay sa kung ano ang mas makabubuti para sa kanila, maliban na lamang kung si Slimy mismo ang direktang co-control sa bawat galaw nila. Nagulat siya nang biglang lumiwanag ang katawan nito habang sinasabihan niya ito na mas mainam ang aksyon sa kanyang sarili. Inisip niya na para kay Krabsok, mas mahalaga ang pagkain upang makapag-evolve kaysa ang pakikipaglaban. Unti-unting nagbago ang katawan nito habang inaalis ang lumang shell at lumalaki ng husto. Sa gitna ng pagbabago ay nabuo ang isang bagong anyo, ang Swamp Crab King. Agad na nag-update ang sistema at inilarawan ito bilang isang boss-level scavenger na may shell na kasing tigas ng bakal at mga sipit na kayang durugan kahit metal. Nakalista ito bilang isang nilalang na may katamtamang antas ng panganib at kilala sa pangungulekta ng ginto mula sa putik at pagtatago nito sa loob ng kanyang katawan. Hindi na nagdalawang isip si Slimy. Nang makita ang bagong anyo, agad niyang ginamit ang consciousness shift at inangkin ang control sa bagong katawan. Ngayong siya na ang kumokontrol sa dambuhalang gintong alimango, ipinagmalaki niyang ang kinokontrol niya ngayon ay isang medium threat Swamp Crab King, samantalang ang kalaban ay isa lamang average level na nilalang. Maging ang laki ng kanilang katawan ay malinaw na pabor sa kanya, dahil halos matayugan ng alimango ang Mudskipper boss. Hinawakan ni Slimy ang higanting mga mata ng alimango at sinabihan ang boss na maghanda na sa susunod na mangyayari. Mabilis na sumugod ang Golden Swamp Crab King habang buong kasiyahang ninanamnam ni Slimy ang pakiramdam ng pagkontrol sa isang boss level na katawan. Buong lakas niyang ipinang-atake ang napakalaking sipit, umaasang matatapos ang laban sa isang malinis na hampas. Ngunit hindi gaanong gumalaw ang Mudskipper boss. Kalma lamang itong tumayo at itinaas ang isa nitong palikpik habang naghahanda ng kontra-ataking tinatawag na fin boomerang. Isang umiikot na talim ang mabilis na humiwas sa hangin at dumiretso sa shell ng Crab King na parabang wala itong depensa. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang gintong katawan ng alimango at bumagsak sa lupa, habang si Slimy ay naitulak palabas ng katawan nito, hindi siya makapaniwala sa nangyari at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung paano ito natapos ng ganoon kabilis. Naghahanap ng sagot, binuksan niya ang sistema. Ngunit sa halip na impormasyon tungkol sa labanan, ang lumabas ay datos mula sa kanyang cooking skill. Ipinakita sa diagram na pagkatapos magpalit ng shell ang isang swamp crab, aabutin ito ng humigit kumulang 10 araw bago tuluyang tumigas ang bagong shell. Sa panahong iyon, napakababa ng depensa nito, bagamat iyon din ang panahong pinakamasarap itong kainin. Nagulantang si Slimy sa kanyang nalaman. Casual pang ipinaliwanag ng sistema kung paano ito lutuin, balutin ng harina, iprito sa mainit na mantika ng ilang minuto, at ihain. Binanggit pa nito na ang Golden Swamp Crab King lamang ang ligtas kainin dahil ang ibang uri ay may taglay na mabibigat na metal. Sandaling natulala si Slimy habang halos naiisip na niya ang lasa nito, bago niya napagtantong wala siya sa tamang pag-iisip. Agad niyang sinisi ang sarili sa pagtingin ng impormasyon tungkol sa pagluluto habang nasa gitna sila ng matinding labanan. Biglang bumalik ang umiikot na palikpik na agad namang sinalo ng Mudskipper. Kitang-kita ang labis nitong kasiyahan at pagiging kontento sa naging resulta ng kanyang pag-atake. Yumuko ang Mudskipper boss at dahan-dahan niyang ibinalik ito, saka muling ikinabat ang mga ito sa kanyang ulo, pagkatapos ay nagpakawala ito ng ungol, pumwesto ng mayabang, at itinuro pa si Slimy na parabang hinahamon siya. Nainis si Slimy at sinabi niyang gaya ng inaasahan sa isang matalinong species, sinasadya siyang tuksuhin ng halimaw. Napagpasyahan niyang ang pagtalo sa ganoong kalaban ay tiyak na magbibigay ng napakalaking dami ng experience points, kaya idiniklara niyang oras na upang maging seryoso siya, agad niyang inactivate ang skill search, at nagpakawala ng isang lambat na hibla na gumapang sa buong maputik na larangan patungo sa kalaban. Napatingin pababa ang Mudskipper boss sa mga hiblang ito, halatang naguguluhan. Biglang sumigaw si Slimy, at mula sa dulo ng isa niyang tentacle ay sumulpat ang isang napakalaking matinik na maso. Malakas nitong hinampas ang tagiliran ng Mudskipper boss. Ngunit lumitaw ang isang system window na nagsasabing ang boss ay may slippery skin skill na nasa pinakamataas na antas. Dahil dito, kaya nitong pahinain ang lakas ng mga impact attack,
na nagpapababa ng pisikal na pinsala ng 50% hanggang 70% at binabawasan din ng 20% ang fire attribute damage. Sa kabila ng nabawasang epekto ng pag-atake, hindi natinag si Slimy. Napansin niyang kung hindi man tumatagos ang kanyang mga atake, maaari naman niyang unti-unting ubusin ang lakas ng kalaban sa paglipas ng oras hanggang mamatay ito. Ngunit walang kahirap-hirap na sinalo ng Mudskipper ang kanyang pag-atake. Bilang tugon, muling ginamit ng Mudskipper boss ang Intermediate Magic, Swamp Flow Art. Isang napakalaking alon ng umiikot na putik ang muling umangat mula sa lupa at lumamon sa buong larangan. Sa pagbagsak ng putik, napunit nito ang gintong grid ni Slimy at naputol ang lahat ng koneksyon. Nainis si Slimy nang masira ang kanyang porma sayon. Sa gitna ng kaguluhan naghanda si Master B ng pag-atake. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na fireball, ngunit nagawa itong harangan ng Mudskipper sa pamamagitan ng isang malaking alon ng putik na siyang samalo sa lahat ng mga pag-atake. Samantala, agad namang nagsagawa ang Mudskipper ng counter-attack. Nagpalabas siya ng matutulis na putik mula sa lupa patungo sa Bee Puppet. Kasabay nito, tumalon sa ere ang Frog Puppet at iniunat ang mahabang dila nito upang iligtas si Master B sa pag-atake. Habang pinagmamasda ng magulong larangan, napagtanto ni Slimy na ginagamit ng kalaban ng buong putikan bilang sarili nitong teritoryo, at malinaw na nasa kanya ang home field advantage. Inamin niya sa sarili na minamaliit niya ang kalaban at napansin niyang ang mga halimaw na nagkakaroon ng sariling kamalayan ay nagkakaroon din ng napakalaking pagtaas sa kanilang lakas kumpara sa ibang may kaparehong antas. Ngunit napansin siya ng Mudskipper. Mula sa gitna ng umiikot na ipoipo ng putik, at inilunsad niya ang fin boomerang. Agad naman na kumilos si Slimy. Ginamit niya ang kanyang puppet na si Xiaoduan, ang pufferfish, ay nagpalobo ng katawan upang salagin ang paparating na atake. Ngunit sa tindi ng puwersa ng umiikot na palikpik, lumitaw ang isang system notification na nagsasabing mabilis na bumababa ang tibay ng parasitic puppet, mula 47% ay bumagsak ito sa 23%. Dahil sa umiikot na tinik, natusok si Xiaoduan, at lumabas ang hangin sa kanyang katawan kaya napalipad siya sa ere. Kinumpirma ng sistema na tuluyan ang nawasak ang parasitic puppet. Nagulat naman si Slimy sa nangyari. Habang sinalo ni Slimy ang palikpik ng Mudskipper, pinasalamatan niya si Xiaoduan at nangakong hindi masasayang ang naging sakripisyo nito. Agad niya itong binalutan sa kanyang slime na katawan at ginamit ang dissolution. Nagulat ang Mudskipper boss dahil hindi na bumalik ang kanyang palikpik. Makalipas ang ilang sandali, kinumpirma ng sistema na matagumpay ang decomposition at nakatanggap siya ng karagdagang experience points habang lumalapag si Slimy sa lupa. Halos mawasak ang loob ng Mudskipper boss sa pagkawala ng mahalagang palikpik nito, samantalang hindi naman lubusang nauunawaan ni Slimy kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito. Gayunpaman, napansin niyang napakahalaga nito para sa nilalang, nang nakita niya ito na humawak sa kanyang ulo. Napatawa si Slimy habang iniisip ang itsura ng Mudskipper boss na wala ng palikpik. Ngunit bigla na lamang nagliyab sa galit ang halimaw. Namula ang mga mata nito at sumigaw ng malakas, nanunumpang papatayin ang salarin. Nagulat si Slimy at hindi makapaniwala nang narinig ito na nakapagsalita ang Mudskipper. Ipinaliwanag ng encyclopedia ng sistema na kung ang isang halimaw ay makaranas ng matinding emosyonal na pag-uudyok habang nakikipaglaban, maaari nitong matrigger ang intellectual evolution, na nagbibigay rito ng kakayahang magsalita at gumamit ng wika. Nakatayo sa gitna ng mga matutulis na putik, muling ginamit ng Mudskipper boss ang Intermediate Magic, Swamp Flow Art. Ngunit hindi natinag si Slimy. Hawak ang kanyang napakalaking matinik na maso, sinabi niyang oras na upang tapusin ang laban. Ipinagmalaki pa niyang sa teknik na ito ay nakapagpabagsak na siya ng isang Sanctified Fall Monster. Mabilis siyang umatake habang pinaikot ang sandata at pinakawala ng plasmatic cannon. Pinagdikit naman ng Mudskipper boss ang mga kamay nito at nagpatayo ng naglalakihang pader ng putik bilang depensa na parang nasa Naruto na laban. Tumama ang matinik na maso sa pader na putik at isa-isang winasak ang bawat harang sa napakalakas na puwersa nito. Tinagos nito ang sunod-sunod na depensa ng putik hanggang sa bigla na lamang itong huminto, ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ng Mudskipper boss. Napatitig ang boss sa katahimikan. Habang si Slimy naman ay nagulat ng husto ng mapagtantong tuluyan ng napigilan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Nagsimula siyang mabahala na baka pati ang kanyang sandata ay maagapan ng kalaban.
Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang bagong mensahe mula sa sistema na nagsasabing, natugunan na ang mga kinakailangang kondisyon para ma-unlock ang martial arts talent. Ipinaliwanag ng abiso ng sistema na ang martial arts talent ay nagbibigay ng kakayahang natural na makalikha ng mga angkop na martial arts technique batay sa sariling kondisyon ng gumagamit. Ipinakita rin ito na may isang galaw na maaari na niyang gamitin sa kasalukuyan. Nalito si Slimy sa biglaang pangyayaring ito at napatanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng paglikha ng mga galaw gamit ang martial arts talent. Ngunit mabilis niya ring isinangkabi ang pag-aalala at nagpasyang hindi na mahalaga ang paliwanag sa ngayon. Ang mahalaga ay subukan agad ang bagong kapangyarihan. Bigla siyang sumugod at inactivate ang bagong skill na water hammer na tuluyang bumutis sa pader ng putik. Dumiretso ito patungo sa mukha ng mudskipper at sa ikinagulat nito, tuluyang bumaon sa loob ng bibig nito. Dahil sa napakalakas na puwersa ng tama, tumilapon ang halimaw ng napakalayo. Sa tindi ng impact, sumadsad pa ito sa lupa. Wasak ang mukha nito at patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig.